Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Ngayon araw nga pala i-share ko sa inyo yung naging biyahe natin magmula dito sa Santa Cruz, Laguna hanggang sa San Miguel, Tabaco, Albay. Bali mga bro, itong video ay nung nakaraang December pa, ngayon lang natin may upload. Bali sa rides na ito mga bro, ang gagamitin natin ay isang KTM Duke 200. At syempre bago natin umpisahan yung ating video, yung mga bago pa lang po dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong videos. Sa biyahe pala natin ito mga bro, makakasama natin si Ayan. At kung nakikita nyo, nag-ayos na siya ng kanyang gamit dahil excited nang umuwi pa uwi ng Bicol. Syempre habang sila nag-iimpake, ako naman nagkakape habang nagseselfone. Ito yung araw nagigising kang masaya at excited dahil makakauwi ka na naman sa lugar kung saan ka lumaki. At syempre makakasama mo ang iyong mga mahal sa buhay. Alaunang usapan namin pero 2:48 na pala. Bali mga bro, ito po yung mga dadalhin natin. Problema na naman ito kung paano natin pagkakasyahin sa motor. Ito nga pala ang motor na gagamitin natin, isang Yamaha AC150 at isang KTM Duke 200. At kung makikita nyo nga mga bro, madilim na madilim pa at ang problema umuulan pa. Sana naman hindi lumakas ang ulan para smooth lang ang biyahe natin pa uwi ng Bicol. Ang isa ko pang problema mga bro, wala po tayong naka-install na malakas na ilaw. Bale stock headlight lang po ang gagamitin natin. Dito pala mga bro, inaayos na po natin yung mga gamit na mga dadalhin natin. Syempre mga bro, pagkatapos po natin isalansa ng ayos, ngayon ay tatalian na po natin. Bale mga bro, ito po yung ginagamit natin na panali. Ito po yung interior. Ang interior po kasi magandang panali kasi habang tumatagal, lalo siyang humihigpit. Halimbawa, pag nalulubak siya, lalo po siyang humihigpit. Lalong-lalo na mga bro kung interior ng bike ang gagamitin. Mas maganda po siyang panali kumpara sa interior ng motor. Pagkatapos natin ayusin yung ating mga dadalhin, oras na para magbihis. Hindi na pala ako naligo mga bro kasi malamig. Isa pa, umaambon. Baka lumakas ang ulan. Mababasa rin naman, sayang. Para pala mga bro, tuloy-tuloy na po yung biyahe natin. Dito po nagsuot na tayo ng mga gears at nagsuot na rin po tayo dito ng kapote. Bale mga bro, ang isusuot natin ng kapote is yung pambabalang, yung pantaas, saka na siguro kapag lumakas na talaga yung ulan. Pagkatapos pala natin mga bro magbihis, dito ibababa na po natin yung ating motor. At kung mapapansin nyo nga mga bro, talagang madilim pa at salamat naman sa Diyos dahil hindi na ganun kalakas yung ulan. Ambon-ambon na lang. Napakahirap pa naman magbiyahe kapag napakalakas ang ulan. Lalong-lalo na kung ang ilaw mo ay stuck lang, ay sigurado mamumroblema ka pag magbabiyahe ka ng Bicol tapos ang ilaw mo ay stuck lang. Kung makikita nyo mga bro, napakadilim pa talaga at wala talaga tayong nakikita. Mga bandang 4:30 AM na po ito ng umaga mga bro at wala talaga tayong ilaw. May ilaw naman tayo mga bro. Ang problema ay stuck nga lang. Halogen kaya hindi siya masyadong kita kapag kagabi. Tapos kapag kabasa ang kalsada. Dito mga bro, tumatakbo na tayo. Pero kung mapapansin nyo, napakadilim talaga mga bro. Ayan, meron tayo nakikitang ilaw. Ayan yung ilaw ng AC. Medyo malakas-lakas yung ilaw ng kasama natin. Pero hindi rin yan mga bro, mini driving light. Ano? Ayan po ay yung LED na H4. Hindi po siya halogen. Itong sa atin, halogen. Kaya halos wala talaga tayong makita dito. Pagdating pala natin dito mga bro sa may Uni Oil, tumigil muna tayo para makapagpagasolina. Full tank na agad para malayo-layo talaga yung aabuti ng biyahe natin. 53 pesos nga pala mga bro yung per liter dito sa Uni Oil. Dito mga bro sa full tank, umabot lang po tayo ng 300 pesos kasi nga meron pa naman laman yung tangke natin. Syempre hindi mawawala dyan yung angkas natin na gustong-gusto laging sumama. Sana lang talaga mga bro wag lumakas yung ulan para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Dito mga bro, hindi pa nga kami nagbabiyahe, nagloko na itong AC. Bale, ang nangyari dito mga bro, namumugak-mugak siya. Tapos, may minor naman siya kapag ka pinapaandar. Pero kapag ka i-rev mo na yung silinyador, ay mamamatay na siya. Dito mga bro, ang gagawin lang natin ay papatagasin lang natin yung karburador. Dahil nga ginamit ito kanina ang motor na ito at sobrang lakas ng ulan, possible mga bro na nagkatubig lang yung karburador. Kaya mga bro, mas maganda kapag ka nagbabiyahe, meron talaga mga dalang basic tools kagaya nito. Mahirap kasi yan mga bro, kahit alam mo yung gagawin mo, kapag ka wala kang tools, hindi mo rin magagawa. Ikos ka na mga. Dahil ka naman dyan mo. Ay, talaga mo lang kaya. Ano kasi danoy. Tuna, umus-kusog. Umus-kusog, para nila eh. Yaro, 2, 3,
Apa. Ay, wala eh. Nangauna ko. Hindi gaya. Yun, yung pugal ka dyan. Hoy, angatan, center stand. Center stand. Ingat mo. Yan. Pagkatapos ko mga bro pagtawanan yung Yamaha AC150 ay dediretso na po tayo ng biyahe. So bali ang napag-usapan namin na takbuhan ng mga 70, 80, 90 lang ang takbuhan natin. Dito na pala ako mga bro dumadaan sa Pagsanhan sa may Luisiana kapag ka nanggagaling ako ng Victoria or ng Santa Cruz. Eto na kasi mga bro ang pinakamadaling daan kapag ka manggagaling ka ng Santa Cruz. Kasi kung babalik ka pa ng San Pablo doon ka dadaan ay mapapalayo ka talaga. Kaya mas maganda kung manggagaling ka ng Los Baños, ng Victoria, ng Pila or ng Santa Cruz, kung pauwi kayo ng Bicol ay mas maganda po dito na kayo dumaan. Dito mga bro smooth lang yung biyahe natin, wala masyadong sasakyan kaya nakakasingit-singit tayo. Na kahit medyo mahina lang yung ilaw natin, buti na lang dito yung kalsada ay maliwanag naman kaya nakakapagpatakbo tayo ng matulin-tulin at ang mahalaga nakikita natin yung daanan at yung mga kasalubong. Sa mga magtatanong pala, bali mga bro, galing po tayo ng Barangay Gatid. Kaya pagkatapos ng ilang minuto na biyahe, mararating natin ang Pagsanhan, Laguna. Pag nakarating kayo dito mga bro, ay meron ditong pakanan at pakaliwa. Kung papunta kayo ng Rizal, pakaliwa kayo dahil nga pauwi tayo ng Bicol. Dito po tayo dadaan sa may parting kanan. Kung ikaw ay mahilig magbengkeng ay dito ka pumunta dahil dito sa Luisiana mga bro, mapapalabang ka dito sa mga kurbada. Pag dumaan pala kayo dito mga bro, mayroon din po kayo makakasabay na mga truck at mga bus. Pero mga bro, kakaunti lang naman yung dumadaan dito ng mga truck. Hindi kagaya pag dumadaan tayo dun sa Pagbilao or sa Candelaria na napakarami nating makakasabay. Yung mga bus na dumadaan dito mga bro is yung bumabiyahe ng Luisiana at yung mga nakakasalubong naman natin, ito naman yung mga biyahe ng Infanta, Quezon. Hindi lang masyado halata mga bro pero paakyat po ang kalsada dito kapag dumaan kayo dito sa Luisiana. Fast forward tayo mga bro, makalipas po ang 1 oras at kalahati na biyahe, narating na po natin ang bayan ng Lucban, Quezon. Pagdating natin dito mga bro sa may 7-Eleven, dito magkakape muna tayo at magpapahinga muna tayo ng kaunti. Kaunting tips lang mga bro, kapag ka nagbibiyahe po kayo ng long ride or malalayong biyahe, kapag ka tumigil kayo, i-check nyo po ang mga function ng motor nyo. I-check nyo kung okay pa ba ang signal light, kung okay pa ba ang preno, kung okay pa ba ang kadena, kasi mga bro, napakahalaga po niyan kapag ka nagbibiyahe. Syempre mga bro, i-check nyo rin yung kasama nyo, i-check nyo rin yung angkas nyo kung maganda pa ba or pangit na. Kagaya dito mga bro, pag check natin, ayun o, ang pangit na, di ba? Pagkatapos natin mga bro, i-check ang mga dapat i-check, oras na para magkape mga bro. Magpainit muna tayo dahil naambon-ambon, hindi naman nalakas ang ulan, kaya malamig, kaya magkape muna tayo. Maikwento ko nga pala sa inyo mga bro, lagi po ako ditong tumitigil dito sa lugar na ito, dito sa may 7-Eleven. Ito po yung crossing ng papuntang Lucban at yung pababa ng Luisiana. Bali mga bro, yung pahinga natin dito sa Lucban ay umabot ng 1 oras at kalahati. Bali dito mga bro, paalis na po sana tayo. Ang problema, bigla pong lumakas yung ulan. Kaya ang ginawa po namin, bumili kami ng mga garbage bag dito sa 7-Eleven at binalot namin lahat ng mga gamit para hindi mabasa. Dito mga bro, magsusot na rin pala tayo ng kapote para po hindi na tayo patigil-tigil at tuloy-tuloy na po tayo sa ating biyahe. Kung mapapansin nyo nga mga bro, hindi na ganun kadilim, maliwanag na, kaya mas maganda na makikita na natin yung kalsada. Hindi kagaya kanina na hindi tayo makatakbo ng matulin dahil nga wala po tayong ilaw. Kaya mga bro, may sasuggest ko sa inyo kung magbabiyahe po kayo ng Bicol ay siguraduhin nyo po na mayroon po kayong nakakabit na medyo malakas-lakas na ilaw, lalong-lalo na kung gabi ang magiging biyahe nyo. Dahil mga bro, hindi naman sa panglalait, napakapangit po talaga ng kalsada papunta ng Bicol. Mag-ingat po kayo magmula dito sa Pagbilao, sa Atimonan, lalong-lalo na po dito sa Calawag, dito po sa Tagkawayan, sa Sipukot at Saragay. Dahil mga bro, wag naman sana kapag ka nagkataon na napadaan kayo sa napakalalim na lubak, ay may kalalagyan talaga kayo mga bro. Kung mapapansin nyo dito mga bro, medyo maliwanag na kaya maganda na yung biyahe natin ito. Tapos meron pa tayong ilang motor na makakasabay dahil babiyahe rin pala sila ng Bicol. Ganito pala mga bro ang mga karanasan kapag ka bumabiyahe tayo ng Bicol. Minsan mainit, minsan maulan. Tingnan nyo naman mga bro yung mga daladala natin, balot na balot. Siguradong hindi na ito mababasa ng ulan kahit pa malakas. Ito pala mga bro yung kasama natin na Yamaha AC. Loaded na loaded din mga bro ang karga nito. Dito mga bro, bali paalis na sana tayo. Ang problema, meron tayong nakita
nakitang motor dito na hindi napapaandar. Nakasakay na sana ako mga bro sa motor at paalis na sana. Ang problema, inaantay kong umandar yung motor, hindi talaga umaandar kaya nalapitan ko na. Ang motor pala mga bro na sinasabi ko ay isang Kawasaki CT100. Shout out din pala dito kay bro yung may-ari ng RS125 Fi. Bale si bro ang humatak ng motor na ito papunta dito sa may gasolinahan. Kaya mga bro, tinulungan ko na sila ayusin yung kanilang motor. Dito mga bro, napansin ko, umaandar naman yung makina. Ang problema, walang minor tapos umaatungal po yung makina. Kaya ang sabi ko sa may-ari, possible ang sira dito, kable or yung piston or yung spring ng karburador. Upon checking mga bro, okay naman yung piston, okay naman yung spring. Ang problema talaga is yung kable ay may naputol na tapos sumasabit na kaya hindi po siya nakakababa agad. Ang ginawa ko lang dito mga bro, binawasan ko yung kable gamit ang dalawang plier at ayun, solved na ang problema. Gusto ko lang magpasalamat sa Diyos sa talentong binigay sa atin dahil nakakatulong din tayo sa iba. Pagkatapos pala natin mga bro maayos yung CT100 ay didiretso na po tayo ng biyahe. Maikwento ko lang saglit, bali binibigyan sana ako ng pera ni bro, sabi ko wag na. Sa totoo lang talaga mga bro, mas masarap tumulong kapag wala kayong inaasahan na kapalit. At syempre, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagkakataon makagawa ng mabuti at makatulong sa kapwa. Kaya mga bro, sikapin natin na kapag meron po tayong pagkakataon na gumawa ng mabuti or makatulong sa kapwa, wag po tayong magpatumpik-tumpik pa. At hindi po ito mga bro kwento lang, hindi po ito haka-haka. Ito po talaga ay nakasulat sa Biblia. Mababasa natin ito mga bro sa aklat ng mga Kawikaan 3:27. Ang sabi dito mga bro, wag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo mga bro, kapag nakakita kayo ng pagkakataon na gumawa kayo ng mabuti ay wag po kayo magdadalawang isip. Alam nyo ba mga bro na nakasulat din sa Biblia na kapag kayong alam mong mabuti hindi mo ginagawa, ito ay may bibilang na kasalanan? Mababasa natin yan mga bro sa aklat ng Santiago 4:17. Mababasa natin dito mga bro, ang sabi dito, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya po tayo mga bro, gusto ko lang i-share sa inyo, kapag ka po meron tayong pagkakataon na gumawa ng mabuti, lalong-lalo na kaya naman natin, gawin po natin dahil yan po ay maibibilang na kasalanan kapag ka hindi natin ginagawa. Balik tayo mga bro dito sa biyahe natin, bali nandito na po pala tayo sa may Pagbilao. Kung mapapansin nyo dito mga bro, bali hindi na po umuulan, mainit na. Kaya sabi ko kay Ayan, pagdating natin sa may Atimunan, bago tayo umakyat ng sigsag, pwede na natin nubarin yung ating kapote dahil mainit na. Sa mga nagtatanong pala kung bukas na yung bypass dito sa may Tayabas hanggang dun sa may Shell ng Pagbilao, ay opo, bukas na. Dito mga bro, smooth na smooth lang yung biyahe natin, hindi naman tayo nagmamadali. Hindi ko na kasi mga bro binibilang kung ilang oras mararating natin ang Tabaco Albay, Bicol. Kahit pa umabot tayo ng 10 oras, 15 oras, or 20 oras ay okay lang, basta ang mahalaga ay makarating tayo ng ligtas. Dati kasi mga bro, sa totoo lang, nung hindi pa ako na-aksidente, sa tuwing uuwi ako ng Bicol, ang goal ko ay mabit ko yung pinakamaikling biyahe ko. Kaya mga bro, hindi naman sa pagmamayabang, ang pinakamabilis na oras ko na biyahe ng Bicol, Santa Rosa, Laguna to Tabaco Albay, Bicol ay umabot lang po ng 6 hours na biyahe. Sa mga magtatanong kung anong motor ang gamit ko, yun po yung Rossi DL 150 at yung Sigma 250. Yun po yung mga biyahe na kapag ka na-aksidente ka ay siguradong may kalalagyan ka talaga. Kaya mga bro, nung na-aksidente ako, nung sumimplang ako, doon ko napagtanto na yung pagmumotor pala ay hindi naman pabilisan. Ang mahalaga ay makauwi ka sa bahay dahil mayroong pamilyang nag-aantay sa'yo. Update po tayo mga bro, bala nandito pa rin tayo sa may Pagbilao. Kapag dumang kayo dito mga bro, mag-ingat na lang kayo dahil lubak-lubak dito ang kalsada. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kapag dumang kayo dito ng gabi tapos wala kayong ilaw ay siguradong may kalalagyan talaga kayo. Bale mga bro, hindi lang masyadong kita sa video pero ang lalalim po ng lubak na yan. Marami na tayong mga tropa na sumimplang dito. Kaya malaking advantage na malaki ang gulong mo kapag dumaan ka dito. Kaya kung ang motor mo dito ay maliliit lang ang gulong, makakadaan ka naman pero dahan-dahan lang. Huwag mo nang tangkaing sumabay sa malalaki ang gulong dahil siguradong mag-i-slide ka. Kaya minsan nagtataka ako sa mga nag-aayos ng kalsada. Palagi ko kasing nakikita yung maayos pa, inaayos na. Pero yung sira na, hindi na ayos. Ito talaga mga bro yung dapat ayusin. Tingnan nyo naman oh. Pagdating nyo pala mga bro dito sa lugar na ito, nandito po yung bypass at saka yung paakyat ng zigzag road. Yung mga bus at saka yung mga malalaking truck, dito sila mga bro sa bypass road sa kaliwa. Tapos yung mga motor or yung mga maliliit na sasakyan, dito naman sila sa kanan dumadaan. Ito po yung zigzag road. Dito rin pala mga bro yung mga pahingahan ng mga riders kapag paahon or pagkatapos nilang bumaba. Kaya siguro dito mga bro magpapahinga muna tayo, antayin natin yung kasama natin.
natin. Sa totoo lang mga bro, maganda po dito magpahinga. Bukod sa marami na kayong makakainan, maganda pa ang tanawin. Kaya pagdating dito mga bro sa may unahan ay tumigil muna tayo. Dito mga bro, tumatawa si Ayan dahil yung visor ng helmet niya ay nahulog. Dahil nga sa mga malalalim na lubak ng kalsada, yung visor sumuko na. Kaya pala, tinitingnan ko si Ayan sa side mirror kanina, biglang nawala. Kaya pala mga bro, binilikan niyo yung kanyang visor, buti na lang nakuha pa. Kaya ayan mga bro, kung nakikita nyo, bali nakatali na lang. Ang problema, hindi na rin may kakabit dahil yung lock ang nawala. Pagkatapos natin dito magpahinga mga bro, diretso agad tayo sa biyahe. Napagkasundoan namin ni Ayan na sa Gumaka na lang kami titigil at doon na rin kami kakain. Dahil nga itong angkas ko, paiyak na kagabi pa raw siya hindi kumakain. Sa mga hindi pala mga bro nakakaalam, itong bundok po na ito po yung boundary ng Pagbilao, Quezon at ng Atimonan, Quezon. Ito pong dinadaanan natin ay sakop pa ng Pagbilao, pero pagkaakyat natin doon sa Sigsag, sa Tuktok, pag lumusong na po tayo sa baba, yun po ay sakop na ng bayan ng Atimonan. Dito mga bro, sa paakyat ng Sigsag, medyo maganda pa po yung daan dito hanggang Martinyo ang Tuktok. Kaya dito mga bro, tamang chill ride lang tayo dahil wala naman tayong maraming kasabay na mga motor. Mayroon din pala mga bro nag-a-assist dito ng mga tao para maiwasan yung banggaan. Kaya kung mayroon po kayong sobrang pera o mga barya, pwede nyo po silang abutan. Dito mga bro, napapansin ko umaambon na naman. Dapat pala hindi ko na hinubad yung kapote para dire-diretso yung biyahe natin. Pero dito mga bro, hindi pa naman lumalakas yung ulan kaya dire-diretso lang yung biyahe natin. Kung makikita nyo nga mga bro, mainit pero umaambon. Sana lang talaga wag nang lumakas yung ulan para dire-diretso lang tayo sa biyahe. Dito pala mga bro, yung kalsada hindi gaanong kaganda. Hindi kagaya ng kalsada nung pag-akyat natin kanina. Kaya pagdating dito mga bro ay tamang chill ride lang tayo. Sundan lang natin yung L300 na nasa unahan natin. Kanina ko pa ito nakakasabay mga bro yung L300, lalamove, mukhang malayo ang biyahe nito. Bale mga bro, pagbaba natin dito ay Atimonan na. Tapos mga ilang minutong biyahe na lang mararating na natin ang bayan ng Gumaka. Bago pala tayo makarating ng Gumaka, madadaanan pa natin ang bayan ng Plaridel, Quezon. At makalipas nga ang ilang oras na biyahe ay mararating na po natin ang bayan ng Gumaka, Quezon. Dito mga bro, titigil muna tayo para kumain dahil yung mga kasama ko ay nagugutom na daw. Tuwing uuwi talaga tayo ng Bicol mga bro, dito po talaga tayo kumakain sa Gumaka, Quezon. Marami po kayo ditong karinderya pwedeng pagpilian, pero ako dito kasi ako kumakain mga bro. Ito po yung karinderya na may katabi na vulcanizing shop. At pagkatapos natin mag-order ng ulam at kanin, ano pang inaantay natin? Kain na! Pagkatapos natin kumain mga bro, nagpahinga tayo ng konti, tapos dumiretso na rin tayo ng biyahe. Ang sunod natin na stopover mga bro ay dun po tayo sa boundary ng Bicol at ng Quezon, yung may Bicolandia, doon sa may Arco. Bago po natin marating yung Arco na yon ay madadaanan natin ang bayan ng Lopez, Quezon at ng Calawag. Siguro mga bro, abutin din tayo ng 2 hanggang 3 oras bago po natin marating ang Arco ng Bicolandia. Depende na po yun sa takbuhan. Kapag medyo matulin-tulin, baka wala pa 2 oras, mararating nyo na po yun. Mag-iingat lang kayo dito mga bro sa may bayan ng Calawag dahil ang kalsada po dito ay hindi gaano kaganda. Lalong-lalo na po yung mga magbabiyahe ng gabi tapos wala kayong mini driving light. Nako, ingat po talaga kayo dito mga bro dahil marami na po ditong motor or mga maliliit na motor na sumimplang dahil sa lalalim ng lubak. Huwag kayo mag-alala mga bro dahil kapag nakalagpas kayo dito, mararating nyo na po ang probinsya ng Bicol. Syempre, madadaanan nyo yung Tagkawayan, madadaanan nyo yung Ragay, Del Gallego, Sipukot. Huwag kayong mag-alala mga bro dahil dito sa mga lugar na ito ay mas malalalim po ang lubak. Seryoso mga bro, ang ma-advise ko po sa inyo, lalong-lalo na sa mga first timer magbabiyahe ng Bicol na nakamotor ay huwag po kayo magpatakbo ng masyadong matulin, lalong-lalo na hindi nyo naman kabisado yung mga kalsada or yung mga lubak kung nasaan. Dahil mga bro, kapag nagkataon kung hindi bingkok ang rim or mags nyo, sigurado simplang talaga ang aabutin. Balik tayo mga bro sa biyahe. Pagkatapos ng 2 oras na takbo natin ay narating na po natin ang boundary
boundary or yung arko ng Bicolandia. Ito mga bro yung sinasabi ko sa inyong arko na boundary ng Bicol at saka ng Quezon Province. Dito mga bro, maraming mga riders ang tumitigil para mag-take ng picture. Syempre, kung first time mo talagang dumaan dito mga bro, hindi pwedeng hindi ka magpapapicture dito. Katunayan ba na nakadaan ka or nakapunta ka na sa lugar na ito? Magkakape lang tayo dito mga bro, tapos magpapahinga tayo ng kaunti, tapos didiretso na rin tayo ng biyahe. Ang susunod naman na stopover natin ay ang bayan ng Sipukot, Camarines Sur. So paano yan mga bro, hanggang dito lang muna siguro yung video natin, medyo mahaba na. Abangan nyo na lang po siguro yung part 2 ng video natin ng rides or yung biyahe natin pauwi ng Tabaco, Albay, Bicol. Hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw po sa inyong lahat at ride safe po sa mga uuwi dyan.